Kaya gusto ko makita si Riray. Gusto ko siya makausap. Marami akong dapat sabihin sa kanya. Sige, halika na, sumama ka sa akin. Nandito ka lang pala, Mumay. Ano nangyari sa akin? Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan, Luis! Matagal na ako nakikinig sa'yo. Hindi ko na kayang kasamaan mo. Subukan mo pa ako saktan. Tignan mo lang kung paano ako lumaban sa'yo. Matigas ka talaga. Paano mo nalaman itong bahay namin? Galing ako ng ospital. Doon ko nalaman na nakauwi na pala kayo. Buti na lang may record kayo sa ospital, kaya ako nalaman yung address nyo. Si Ina? Kamusta si Ina? Hindi niya na ako binalikan. Abala ba siya? Marami ba siyang ginagawa? Kaya nga ako nandito eh. Nasa panganib yung mami mo. Minamaltrato siya ng kapatid mo. Ano? Oo, Riray. Kailangan mo siyang iligtas. Nababaliw na yata si Luis. Jopay! Saktan ka ba? Munti ka na dun, ah. Ano ba yung mga bumabagsak na yan? Anong ginagawa mo dito? Jopay! Pa, Jopay, anong nangyari? Nasaktan ka ba? hindi ho. Okay lang ho ako. Sino siya? Si Edgar po, kaibigan ko pa. Napadaan lang po ako. Nakita ko po na may mga bumabagsak na kung ano-ano. Tapos nakita ko po si Jopay. Akala ko po kung napano na siya eh. Anong ginagawa mo dito? Si Tarik, asawa mo. Hinahayaan ka niya na magpulot ng basura dito, Jopay? Wala na kami ni Tarik. Hiwalay na kami. In a few weeks, ilalabasan ng ating kumpanya mga bagong gamot mula sa buto ng pitang-pitang. Habang ating mga chemist, gumagawa naman ng paraan para mapadami mga binhinon para sa mga pamumuto. Hopefully, by next year, mabubuksan na natin ang ating pitang-pitang farm sa Bulacan. That way, masisiguro na natin na di tayo maubusan ng gamot. That's good, Dad. Malaking tulong ang binigay sa atin ni Riray. I was hoping to retire soon, Iho. Matanda na ako. Pagod na ako panguluhan ng ating kumpanya. Mas gusto ko munang bigyan ng atensyon ng kapatid mo. Kaya gusto ko, ikaw na mag-take over sa ating kumpanya. Hindi ko nga lang alam kung kaya mo na. Dad, kabisado ko na po ang pamamalakas sa negosyo natin. Trust me. Kaya ko po pumalit sa inyo. Kaya? Kung ang sariling buhay magulo, paano mo pamumunuan ang isang kumpanya? Dad, wala akong kinalaman ng ngayos sa amin ni Jopay. Sa magmamayos ng negosyo natin. Iyo, ang pagpapatakbo ng negosyo ay para rin pagpapatakbo ng isang relasyon. Kailangan kilala mo ang mga tao mo. Ang loyal, ang nagmamahal sa'yo at sa kumpanya. At kung kilala mo sila, hindi mo sila pakakawalan. Ganon din sa relasyon. Kailangan kilala mo ang totoong nagmamahal sa'yo. At kung kilala mo siya, hindi mo siya pakakawalan, iyo. But you did, son. Pinakawalan mo ang totoong babae nagmamahal sa'yo. So, paano mo ako makukumbinsi na kaya mong patakbuhin ang kumpanya? Matagal na kitang kaibigan. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala yung buhay mo. Wala rin kasi akong sinasabi sa inyo eh. Nahiya kasi ako.
Alam mo, naiintindihan kita, Jopay. Pero dapat, hindi mo ikahiya to eh. Nainis lang ako kay Tarik. Kahit nahiwalay na kayo, hindi ka dapat niya pinapabayaan. Lalo na't ganitong klase ng buhay yung binalikan mo. Jopay, ano bang klaseng lalaki yun? Huwag kang magalit sa kanya. Wala naman siya kasalanan eh. Kasalanan ko to. Kasi pinilit ko siyang pakasalan niya ako. Kahit na alam kong hindi naman niya ako mahal. Kaya wala siyang obligasyon sa akin ngayon. Lalo na't hiwalay na kami. Kahit na. Naging magkaibigan din naman kayo, di ba? Best friends. Oh, sana man lang, yun yung tinignan niya. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Ayos lang naman ako dito eh. Kontento na ako sa pamumuhay namin. Makakaraos din kami. Kaya, salamat sa pag-aalala mo ah. Sige na. Umuwi ka na. Marami pa kasi akong gagawin eh. Ayos ka lang talaga dyan? Paano nakabalik dito yung babaeng yan? Nakatakas siya. Nakita kong kasama niya si Jolan. Sigurado kong pupuntahan nila si Riray para magsumbong. Si Jolan? Nasaan na si Jolan? Nakaalis siya lang dahil sa babaeng yan. Kaya sigurado ko na alam na rin ni Riray ang totoong nangyari sa mami mo. Oo, kapal talaga ang mukha mo. Ang kapal ang mukha mo! Sariray, sa Amazon ang ika'y galing-galing. Sariray, sa Amazon ang ika'y galing-galing. Hindi ako magtataka kung bakit nagdesisyon si John na magpakalayo-layo na lang. Hurting siguro yun dahil sa nangyari sa kanila ni Riray. Ngayon lang yun. Pero pag naka-recover na yun, makakalimutan na niya si Riray, tapos babalik na siya dito. You really don't get it. Do you, IZ? Baliwala kasi sa'yo nararamdaman ni John. Kasi hindi mo gusto si Riray. Kaya, imbis na maawa ka sa kapatid mo, parang natutuwa ka pa na heartbroken siya eh. Matanong nga kita, IZ. Marunong ka bang magmahal? Huwag mo nga akong tanungin ng ganyan. Mahal ko yung kuya ko, kaya gusto ko maging maayos yung buhay niya. Well, hindi maayos ang buhay niya ngayon. Tinalikuran niya ang career niya, ang family niya, ang lahat-lahat dahil sa isang babae. Kaya hindi maayos ang buhay niya ngayon. At kahit kailan, hindi na maayos ulit yun. Kasi sira na siya eh. Alam mo kung sinong makakapagpaayos ulit nun? Si Riray, IZ. Siya ang kailangan ng kuya mo. Pero I'm sure ipagkakait mo yun. Kaya huwag mong sasabihin sa akin concern ka dahil hindi yun totoo. Sarili mo lang ang iniisip mo at yung sasabihin ng ibang tao. Wala kang ibang mahal kundi ang sarili mo. Kaya sana masaya ka na nakatulong ka para masira ang buhay ni John. Kayong dalawa ni Luis. Kayong sumira sa buhay ni John at hindi si Riray.